bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Daily Tribune. Matinding utos ito ng Supreme Court sa administrasyon ng Pangulong Marcos Jr., specifically Department of Budget and Management, and Congress, both houses of Congress, Kamara and the Senate. Ito, title, Supreme Court orders Congress DBM to account for missing BICAM budget records. Nawawala po ang mga records sa BICAM. Grabe. The Supreme Court on Tuesday directed Congress and DBM to account for documents supporting changes made during bicameral conference committee deliberations on the national budget after government lawyers admitted key records were unavailable. Yung hinahanap ng mga dokumento ng mga maestrado, inamin ng OSG lawyers na wala kaming kopya niyan, hindi binigay sa amin. Ano ba yan? During the continuation of oral arguments on consolidated petitions challenging portions of the 2024 General Appropriations Act, Associate Justice Alfredo Benamin Caguioa questioned the Office of the Solicitor General about its failure to produce supporting worksheets. Ito yung hinahanap ha. Worksheets, spreadsheets, and project-level records covering changes introduced during the bicameral conference committee deliberation. Specific na mga, kasi National Expenditure Program, yan, naprobaran yan. Mamaya, pagdating sa BICAM, nababago. So, paano nabago? Show us the record, bakit nabago from NEP to BICAM? So, hinahanap, specific, ulitin ko, nito, worksheets, spreadsheets, and project-level records. So, project by project, ang galing, ano? Ano pa? OSG representatives told the court they had submitted the bicameral conference committee report and joint explanation of differences provided by the House of Representatives and the Senate, but said the requested spreadsheets and supporting documents were not among the records furnished to them. So meron namang record, kailang kulang. Ang hinahanap is worksheet, spreadsheets, and project level difference. So, believe ako dito sa Supreme Court, detalyado. Ayaw nila yung parang explanation lang kung bakit magkaiba. General explanation lang ang isinabmit. Pasalamat tayo kay Justice Caguioa. Caguioa said the court wanted Congress itself to explain under oath whether such documents did not exist or whether institutional concerns prevented their submission. Ito yung exact word ni Justice Caguioa. I want to hear it from the horse's mouth under oath. Sabi niya, the justice said after the OSG relayed that discussions with congressional officials indicated that there were really no documents. Wala daw talaga yung hinahanap. The justice directed the OSG to relay the court's order requiring representatives of both chambers of Congress to file a sworn compliance addressing the existence or non-existence of the requested records. Patay sila ngayon. Under oath yan, ha? I don't know, sinong mag-under oath? Yun bang Secretary General? O Speaker of the House, Senate President? Wala. Sasabihin lang under oath, wala talaga yung record na yan. Or, may pumipigil sa kanila na huwag ipakita. Kasi, ang alam ko, these are standard documents sa budget process. Bakit nawawala? Baka lang may nag-utos na huwag niyong isubmit, huwag niyong ipakita. Huwag. Hindi nila maisahan ang Korte Suprema. Dahil marurunong, kaya nga justices sila eh. Alam nila kung ano yung standard documents. Pakita nyo ngayon. Kung wala, di under oath, wala talaga, non-existent. Diyan sila matatamaan. Caguioa also questioned DBM officials about whether the agency could identify changes between the President's National Expenditure Program and the enacted budget. Ito na ngayon. Dapat, ang DBM ay paliwanag na bakit magkaiba, ano yung kaibahan ng NEP at saka yung enacted budget. Assistant Secretary Andrea Magtalas confirmed the department could compare the NEP with the final GAA but said the agency normally prepares statements of differences only at the agency or sectoral levels, not on a project-by-project basis. Diyan sila matatamaan. Kasi ang gusto ng Korte Suprema, project-by-project basis. Ano yung diferensya? Project by project. Hindi yung as a whole.
Hindi sila makakalusot nito. When asked whether the DBM could prepare a project-level comparison if directed by the court, the official reply that it would comply. Yun, mapipilitan na sila. So, abangan natin ito. Ibig sabihin, may pag-asa pa tayo sa Supreme Court. Last bastion of our democracy. Para hindi na nila tayo lulukuhin for the past 20... ang kine-question is 3 years 2024, 2025, 2026. Yung unprogrammed allocations. Actually, nagsimula pa yan noong 2023. Meron na natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Senator Pia Cayetano ginamit ang pahayag ni Erwin Tulfo sa pagtatanong kung ano ang maituturing na grave threat. Ikinumpara ni Senator Pia Cayetano sa impeachment trial ang naging pahayag noon ni Senator Erwin Tulfo upang linawin kung ano ang maaaring maituturing na grave threat sa ilalim ng batas. Sa pagdinig, nagbigay si Cayetano ng isang hypothetical na halimbawa batay sa naging babala noon ni Tulfo sa gitna ng alitan sa Blue Ribbon Committee. Ito ang statement ni Senator Pia. My fourth example is a senator. Pag sinabi niyang kukwelyuhan kita, bibit-bitin kita, palalayasin kita, is that a grave threat? Wala na. Naging pulutan si Erwin Tulfo. Dagdag pa niya, I'll add some details. If that is supposedly addressed to another senator and she's a female senator like me, kahit na isa po akong kilalang runner, marathoner, and a non-violent person, is that a grave threat? Ang halimbawa ay tumutukoy sa naging pahayag noon ni Tulfo laban sa mga senador na nagsasagawa ng hiwalay na pagdinig ng Blue Ribbon. Ayon kay Tulfo noon, ito ang pahayag ni Tulfo, hindi ako papayag na mag-hearing kayo dyan. I will have you arrested. Kung hindi, papahuli. Kung ayaw ng usaa, bibit-bitin kita. Kukwelyuhan kita. Papalayasin kita dyan sa floor na yan. Yan yung mga outburst of emotion ni Erwin Tulfo noon na ultimately humingi siya ng apology. Kasi tinotakti siya ng batikos. Kasi ang mga pinapatama niya Senator Pia, babae. Senator Marcoleta, senior citizen, 72 years old. Kukil yun, bibit-bitin. Nang nag-react si Robin Padilla na, Bossing, ako na lang ang unahin mo na kwilyuhan at bit-bitin. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa'yo. Wala. Nasupal pala. Tumahimik siya nung hinamon siya ni Senator Robin. Huwag yung senior citizen. Huwag yung babae ang kwilyo. Ako po sir, ang unahin mong kwilyuhan, bit-bitin. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Hinayupak ka. Hinayupak ka. Wala. Natamimi si Erwin Tulfo. Ultimately, humingi siya ng public apology. So, ano yun? Basa tayo sa mga comments. Tinamaan ng magaling, sabi ni Phillips. Naback to you kaagad si Erwin. Sapol sa ulo. Erwin, oplok, sagot. Palag. Sana sinubukan niyang gawin yung sinasabi. Aray ko po, pakak ng magaling. Sapol na sapol. Ito talaga ang grave threat. Ito yung solid quote na 4K with apologize pa. Pumatsyag ka, Topol, sapol na sapol ka ni Pia. Ang galing ng pagkasapol, bullseye. Grave threat na daw yun. Nasaan yung, ang hinahanap ngayon is, nasaan yung assassin? Nagtanong makikita mo talaga ang inclination ng mga senator judges. Senator Risa, sabi niya. Nagtanong din si Senator Risa. Kailangan pa bang mapatunayan na may nakontratang assassin ni BP Sara para ma-consider na grave threats ang kanyang pahayag? Ang sagot ni Lotop, hindi na kailangan po, Your Honor. Ano ba? Ano nga Ang issue dito is kung may assassin ba o wala. Ay sabi ng testigo, Atty. Lotop, na naniniwala kami na nangontrata si BP Sara ng assassin, hitman, kailang wala akong personal knowledge tungkol sa mga ganyan. Diba anong klaseng witness ka? Dapat patunayan ninyo na mayroon talagang nakontratang assassin. Otherwise, ang bagsak niyan is conditional threat. Ano yung conditional threat? Hindi yan punishable.
sa batas. Ang punishable sa batas yung threat with a condition. Example, kung hindi kayo magbibigay ng ransom bukas ng umaga, papatayin namin ang inyong kamag-anak na hawak namin ngayon. Yun, ang threat na may kondisyon. Dapat magbigay ng ransom. Itong kay BP Sara is, kung mamamatay ako, mayroon na akong nakontak na hitman na papatay sa kanya. That's a conditional threat. Parang parehas lang din kay President Trump sa US. Nagbitaw siya ngayon ng payag. Kung ma-assassinate ako ng Iran, if they succeeded in assassinating me, bombahin nyo na lahat ang Iran. Yun. Ano yun? Grave threat na ba yun? Again, sapul na sapul si Erwin Tulfo sa birada ni Senator Pia.